Magandang umaga po mga kapatid. Ah, Sige po, tayo po ay magsisimula na. Bagamat maulan po ngayon, ay papuri at pasasalamat po sa ating mahal na Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang tayo po ay magkatipon at hindi maging hadlang ang panahon ngayon. Tayo po ay binigyan ng online para po magbigay papuri at pasasalamat sa Kanya. Para po tayo magsimula sa opening song, tayo po ay kumanta dito po sa Ang Diyos ang Luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y binahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo, sakdal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan.
Papuri at pasalamat po sa ating inawit. Ah, Announcement lang po, panatilihin po nating naka-off ang ating mic para po hindi po maging sagabal sa ating gawain. Muli pa po tayong umawit dito po sa ating monitor dito po sa Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usat saklap. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking dulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang bumato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Muli, papuri at pasalamat po sa ating Panginoon, sa ating inawit. At inihiling ko po kay Brother Abel ang ating opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang umaga na ibinigay po muli sa amin. Although sa panahon po namin ay hindi maganda, subalit pinahintulot pa rin po ninyo na kami po ay magsama-sama
upang minsan pa kami makapagbulay, makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ng pangunguna at pag-iingat sa aming pong mga tirahan at nawa ay wala pong maging hadlang sa aming pong pagkikinig ng iyong mga salita. At dalangin din po namin na ang iyong anak na gagamitin na maghahayag ng iyong banal na salita, tunay nga nabigyan po ng katalinuhan na nagbubuhat po sa inyo. At patuloy din po, nawa ay wala rin maging hadlang sa aming pong internet connection sa gawa ng masamang panahon. At alam namin ang inyo pong paggabay, pangunguna sa bawat isa po sa amin. At nawa sa mga salita po na mahayag sa umagang ito ay maging pagbubulay sa amin pong mga buhay bilang mga anak mo at magiging kasangkapan po ito upang mapalakas ang aming pong spiritual na pamumuhay. Dalangin din po namin sa aming Google Meet na wala pang or hindi po namin kapiling sa mga oras pong ito, anong po ang kadahilanan? Kayo po ang siyang patuloy na manguna, mag-iingat sa bawat isa. Muli, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ito po ay aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Bagaman tayo po ay online, announcement po sa atin. Patuloy po nating ipanalangin, lalo na po ang ating mga gawain, lalo na po sa nalalapit na year-end, ang ating mga performance, ating pinaghahandaan na talent, ang ating mga gawain po sa ating weekly ng ating chapel, ang ating church po. Kaya din po, panalangin po natin ang nalalapit na gawain din po, ang Men's Fellowship po sa August 25, kung hindi po ako nagkakamali. Panalangin po natin na ang lahat ng mga kalalakihan ay makadalo din po. Maging ang mga online na gawain po natin tuwing Monday po ang ating prayer meeting, ang online Bible study, ang mga youth din po, at ang gawain din po sa mga outreaches natin. Lalo na po ngayon na maulan, ipanalangin po natin na panahon ay bumuti na po para makapag face-to-face na rin po tayo. At ang bawat isa po ay panalangin natin, lalo na po ang may karamdaman. At siguro po, hindi ko na po patatagalin. Tinatawagan ko na po ang ating speaker na si Brother Norman Santos. Isang maulan ngunit isang pagpapala na mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. At katulad ng naging panalangin po ng kapatid ay purihin po ang Diyos sa biyaya ito na sa pamamagitan ng online ay nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At para po sa atin pong teksto na pagbabatayan ng ating pong pagbubulay po ngayon, marahil ito po ay akin lang din pong binalikan na maaaring sa panahon po natin ngayon ay talagang higit po na makatulong po sa atin po ng spiritual sa kasalukuyang sitwasyon na meron po tayo na dumaranas po ng ito pong maulang panahon at may bagyo. Marahil ay alam na po natin ang ating pong teksto po ngayon. Makikita po natin sa tatlong mga aklat. Marahil ay babasahin po natin po dito po sa Book of Mark, chapter 4. Verse 35. At ito rin po ay makikita din po natin dito po sa Matthew chapter 8 din po at Luke chapter 8. Marahil kung atin na po itong nakita ay makipagbukas po kayo sa akin dito po. Sa mga hindi pa po nakakita dito po sa Mark chapter 4 verse 35. At ganito po ang ating pong mababasa. At ng araw din yaon,
Nang gabi na ay sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na ano pat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila. At sinabi sa kanya, "Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo?" At gumising siya at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, "Pumayapa, tumahimik ka." At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya?" At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, "Sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya?" Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagbubulay ng salita po ng Diyos, saglit po muli tayong manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na umaga na pinagkaloob niyo po sa amin po ngayon. Maraming salamat po sa ganito pong pagkakataon po, sa ganito pong pamamaraan po, na patuloy po na amin pong nagagampanan ang inyo pong gawain para po sa amin pong kalakasan pong espiritual at para po sa ikalalago po ng buong iglesia. At patuloy din po na sa oras po na ito amin pong dalangin na pangunahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami, at patuloy na ingatan po sa kabila po ng maulang panahon. Sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa atin po. Katulad po ng aking po nagbanggit kanina po, ay kasalukuyan na atin pong nararanasan po ngayon. Alam ko po ilang araw na rin po na nakataas po sa orange warning po nung ating pong pag-uulan. At habang ako rin po ay nanonood sa ibang mga post sa Facebook, ay nakikita ko po ang ilang mga lugar dito sa Pilipinas. Halos bukod din sa hindi po matigil po na pag-uulan, lakas ng hangin, ay marami po ang binaha. Dito po sa ating pong maikling pagbubulay, nais ko pong bigyan po ng diin kung paanong same po na naging kalagayan ng panahon ang hinarap po ng mga alagad at kasama po nila si Jesus sa kanila pong paglalakbay. Matapos ng ating Panginoong Jesus ay mangaral tungkol sa kaharian po ng Diyos, ay sila ay nagdesisyon, ang ating Panginoong Jesus ay nagsabi po sa kanila na sila ay tatawid sa kabilang ibayo. At ang kanila nga pong sasakyan ng isang bangka, at sila po ay maglalayag. Kinuha ko po yung
salitang storm. Bagamat sa atin po ay isang pamilyar po na salita po ito, storm, bagyo. Pero ano nga po ba ang simbolo ng bagyo? Marami po ang maaari pong sumimbolo sa bagyo. Ngunit nais ko pong bigyan ng diin ang kahulugan po ng o simbolo po ng bagyo sa ganito pong paraan. Sabi po dito sa ating pong nabasa at na-research po, sabi po dito, storm acts as a metaphor for difficulties that test and build faith, ultimately illustrating God's sovereignty and the security that faith provides in times of turmoil or state of uncertainty or confusion. Dito makikita po natin, ito po ay naglalarawan po sa mga difficulties, mga pagsubok po that test and build our faith. Kung saan nakita po natin, natunghayan po natin sa ating pong nabasang teksto na makikita nga din po natin sa Matthew chapter 8 at Luke chapter 8 verse 23. Dito po isang katotohanan po na wala pong exempted po sa buhay natin na hindi po tayo daranas po ng mga storms o mga pagsubok, mga difficulties po. Maging nakita natin dito yung mga disciples ng ating pong Panginoong Hesus. Bagamat sila po ay experience, sabihin talagang sanay na sa kanilang pangingisda, pero nakita natin ay hindi sila exempted na maranasan nila yung bagyo sa kanilang paglaot doon sa dagat. At alam natin itong dagat kung saan sila naglayag, dito po sa Sea of Galilee, ito po ay talagang violent po ang bagyo na dumarating dito sa dagat na ito. Marahil sa atin din buhay, iba't ibang degree man ng mga pagsubok ang ating mga napagdaanan, pinagdadaanan, at maaring danasin pa. Pero dito po sa ating pong pagbubulay, nais ko pong bigyan ng pansin kung paanong sa ating pong paglalayag kasama ang ating Panginoong Hesus, walang bagyo o anumang mga pagsubok ang maaaring madistract sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Dito po, nais kong paunang bigyan po ng diin na kasama nila si Jesus. Dito sa insidente na ating pong binasa, makikita natin ang pagkatao at pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Hesus. Matapos na sila ay mangaral kasama ang mga disciples, bilang tao, tayo rin po ay nakakaranas po ng kapaguran. Dahil nasa physical po tayo, nasa laman po tayo, yung ating pong katawan ay hindi siya parang hindi siya exempted sa pagkapagod. At makikita po natin dito pong ating pong Panginoon, na-reveal po dito, nakita po natin ang ating pong Panginoon Jesus ay 100% human and 100% God. Nakita po natin yung kanyang humanity nung siya ay natulog doon sa hulihan ng bangka. At nung siya ay magsalita at pinayapa ang dagat, nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kapangyarihan, kanyang omnipotence, all-powerful. At napakaganda pong tignan
na sa instance po na ito, sa kalagayan po nito, nakasama nila ang ating Panginoong Hesus na Diyos, no, na makapangyarihan. Kasama nila ang Panginoong Hesus na mayroon na kapasidad, no? At kapangyarihan nga po na suwayin ang dagat at gawin itong mga bagay nito sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Napakagandang tignan po sana na dahil kasama nila ang Panginoong Hesus ay nagdadala sa kanila, sa mga disciple, ng comfort. What a comfort to know that Jesus is in the boat with them. Ngunit tingnan po natin kung ano yung naging tugon ng mga disciple po dito po sa ating pong binasa. Ito po yung naging tugon ng mga alagad. Nung nakita po nila na halos matigib ng tubig ang bangkang kanilang sinasakyan, ay lumapit sila at ginising nila ang Panginoong Hesus. Andun yung worry. Ano niyo po, sa tuwing akin din pong parang binibigay po na mensahe po ang mga talata pong ito. Naalala ko po lagi ang aking pong family, lalo na po nung pong ang bubong po namin dun po sa kusina, halos talagang bumaha na po doon. Lagi ko po naaalala ito pong story po na ito. Andyan po yung talagang hindi po namin malaman kung saan pa po papunta ang tubig, kung aling bahagi pa po ng bubong ang tumutulo dun po sa may kusina po. At halos tuloy-tuloy. Kaya nung mga panahon po na iyon, kung wala po ako sa Panginoon, kung hindi ko po nakilala si Jesus, wala po akong parang hindi po ako makakapagdesisyon na lumapit sa Panginoong Hesus. Hindi ko po alam kung maaring ang aking pagkabalisa ay yun na yung parang naghari sa akin. Talagang pagka ganito po yung nga pong bagyo, ay talagang nagdadala sa amin po noon talaga ng labis po na pangamba. At salamat po sa Panginoon na mayroon po tayo na maaring sandalan sa ganito pong pagkakataon na ating matawagan upang tayo po ay humingi po ng patnubay sa Kanya. Tingnan po natin dito po sa verse 38. Sabi po dito, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Nakasama nila ang Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral. Nakita nila kung paano ang Panginoong Hesus ay nagpagaling sa mga may sakit. Nakita nila mismo sa kanilang mga mata ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nangangaral. Walang pinag-iba po sa atin po yon. Alam natin na walang kayang hindi gawin ang Panginoon. Sabi nga dun sa Luke chapter 1 verse 37, nothing is impossible with God. Sa Luke 18:27, sabi po doon, what is impossible for men is possible for God.
Nakita nila. Alam natin ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon na kapagkat pinapasok natin siya sa ating buhay, sasamahan niya tayo. Pero tignan po natin ang naging katugunan, naging tugon ng mga alagad nung dumating ang bagyo sa kalagitnaan nila. Tinignan nila, tumingin sila sa sitwasyon. Hindi doon sa Panginoon na maaring tumulong sa kanila doon sa sitwasyon na iyon. At ang kanilang tanong, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Nais ko po nabigyang diin po dito na kapag ang Panginoong Hesus ang siyang kasama po natin sa buhay, siya yung Panginoon at tagapagligtas natin. Andun po yung safe po tayo and secured. Kumbaga, kung dito sa bangka, we are safe and absolutely safe and secured. Bakit po? Sapagkat kapiling po natin ang Panginoon. At nakita natin po doon, Jesus is with the disciple. Pero nagkaroon po sila ng worry. Sila po ay nabalisa. Kasama po nila ang Diyos. At yung tanong po na, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Kabaligtaran po ito. Nang sinabi po ng Panginoon dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Lagi po nating tatandaan po ito. Kaya dito po ay kabaligtaran. Ito'y sinabi po ng mga disciple. Pero ano pong sinasabi po ng Panginoon sa kanya pong mga salita? Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi po dito na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, yung ating po mga pangamba, at mga worry. Ito po yung katotohanan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Kaya dun po sa naging tanong po ng mga alagad, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Alam niyo po, isang katunayan na makikita po natin yung care, yung pagmamalasakit po ng ating pong Panginoon. Tignan po natin, dito po sa John chapter 3 verse 16. Si Jesus ay namatay para po sa ating pong mga kasalanan. Yung pag-ibig po ng Diyos, yung pag-aalay po ng kanya pong bugtong na anak na si Jesus, kung tunay na hindi po nagmamalasakit po ang ating pong Diyos. Tingnan po natin ang kanyang ginawa. Ang kanyang kaisang-isang anak na si Jesus, tingnan niyo po, inalay po ni Jesus ang kanyang buhay. Kung dun po sa tanong po ng disciple, sa atin po ngayon, kung atin pong itatanong po sa atin to, baliwala po ba ng Panginoon? Baliwala po ba na tayo'y mapahama? Tunay na nagmalasakit po ang ating Panginoong Hesus. Inalay po niya ang kanyang buhay. Sumunod po siya. Sumunod po siya sa Ama. Ang kalooban ng Diyos at hindi ang kanyang kalooban. Inalay po niya ang kanyang buhay. Para saan po? Ito po yung pagmamalasakit po. Inalay po niya ang kanyang buhay upang bayaran ang ating pong mga kasalanan. Kung hindi po nagmalasakit ang Panginoon, kung hindi po natin nakita po ang malasakit po ng ating Panginoon, ibinigay po niya. Makikita po natin yung pag-aalay po ni Jesus sa kanyang buhay, isang pagpapatunay na pinagmamalasakitan po niya tayo. Isa pong katotohanan po kasi ng ating pong mga kasalanan
ay dadalhin po tayo sa walang hanggang kaparusahan dun sa impyerno. Yun po yung makikita po natin sa Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan po na tinutukoy po dito ay ang pagkahulog ng ating pong kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan dun sa impyerno. Kung tunay na hindi nagmamalasakit ang ating Panginoon, lahat tayo ay walang pagkakataon na maligtas sa parusa ng kasalanan natin. Lahat po tayo ay papunta po doon. Sapagkat lahat tayo po ay nagkasala. At ang bayad po ng ating po mga kasalanan ay doon sa impyerno. Walang hanggang kaparusahan. Tayo pong lahat na makasalanan, doon po tayo papunta. Dahil po ito sa atin pong mga kasalanan. Ito po yung bayad ng ating mga kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi si Jesus na tunay na nagmamalasakit sa atin. At kung tayo'y maniniwala sa ginawa ni Jesus, siya ay namatay doon sa krus, tinanggap lahat ng hirap, ng lahat ng pasakit upang mabayaran lamang ating mga kasalanan. Sa oras na tayo ay sumampalataya sa ginawa ni Jesus dun sa krus, sa kanyang kamatayan, tayo ay makatitiyak, makasisigurado ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang ating kaligtasan dun sa parusa ng kasalanan. At hindi lamang doon nagtatapos. May pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Yesus. Tingnan niyo po ang pagmamalasakit. Kaya very contradicting ang naging tanong ng mga alagad doon sa ating binasa. Guro, wala baga sa iyo na tayo ay mapahamak? Sa simula't simula pa at hanggang ngayon, alam natin sa salita ng Diyos, tunay ang ating Panginoon ay nagmamalasakit. At ito po ang dapat po nating tandaan. Ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Inisip niya tayo nung siya ay napako dun sa krus. Bagamat hindi tayo karapat-dapat na makarating sa langit dahil kailanman hindi maaring doon sa langit ay mayroong kasalanan sapagkat banal ang Diyos. Ngunit sa kabila ng ating mga kasalanan, pagkukulang, gumawa ng paraan ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. Sa oras na tayo ay sumampalataya, buksan ng ating puso, maniwala na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sigurado yun, 100% na hindi natin daranasin ang parusa ng ating kasalanan dun sa impyerno. At ang pangako ng Diyos, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tignan din natin dito sa Matthew chapter 8 verse 25, kung saan ay makikita din po natin ang kaparehong insidente na nangyari dito sa Matthew chapter 8 verse 25. Sabi ng mga alagad, Panginoon, iligtas niyo kami, mamamatay kami. At nagsilapit sila sa kanya at siya ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Tandaan po natin dito po sa Psalms chapter 27 verse 1. Isang verse din po na akin din pong gusto dito po sa Psalms chapter 27 verse 1. At naging memory verse din po ng mga bata po sa pagtuturo din po sa kanila. Sabi po dito, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?
The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang Panginoon ay aking liwanag at ang kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Napakagandang pagpapaalala ng Panginoon sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga storms sa ating pong buhay. Jesus is with us. Ito rin ang isa sa mga ibinigay na pangalan sa ating Panginoon, yung Emmanuel, God is with us. Jesus is with us. At dito po sa pagpapatuloy po ng ating pagbubulay, at ang Panginoon matapos niya na suwayin ang hangin, ang dagat, pumayapa, may katanungan ang ating Panginoon dito sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa. Sabi dito, at gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, tumimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Verse 40, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Una, tignan po natin kung ano po ba talaga ang ibig sabihin po ng pananampalataya. Dito po sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ganito ang ating makikita. Hebreo chapter 11 verse 1. Sabi dito, ngayon ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapanatagan. Kaya kanina sa atin din na bahagi ng ating pagbubulay, panatag tayo sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Meron tayong kapanatagan na anumang oras ng ating pong buhay ay mawala dito po sa mundo. Alam po natin kung saan tayo pupunta. Panatag tayo na makakapiling po natin ang Panginoon. At yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. At totoo, sabi nga doon sa John 17:17, ang salita mo'y katotohanan. Totoo ang salita ng Diyos. At ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay sapagkat darating din ng araw na tayo'y makakapiling ng Diyos. Makakapiling natin ng Diyos. At hindi tayo mapupunta doon sa walang hanggang kaparusahan. Bagamat hindi pa natin nakikita, pero ang pag-asa natin ay buo. Sapagkat ito'y pangako ng Diyos. Ito kasi yung pananampalataya. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Na mangyayari ang mga bagay kahit hindi natin pa nakikita. Kaya ang faith ay believe first, then you will see. Maniwala ka muna at makikita mo. Di katulad ng mga tao ngayon. To see is to believe. Hindi sila maniniwala hangga't hindi nila nakikita. Ngunit kabaligtaran ng sinasabi ng pananampalataya. Maniwala ka at makikita mo. At yun sana ang nakita ng mga alagad. Kung ating babalikan yung Mark chapter 4 verse 35. Ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, at ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, ang nagsasalita dito ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At ang sabi, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Andoon yung sinabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo.
andun yung guarantee na nagmula mismo sa ating Panginoon na sila ay makakapunta doon sa kabilang ibayo, yung patutunguhan. Katulad din ng ating kaligtasan. Nangako ang Diyos na sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay mapapatawad sa kanyang mga kasalanan, siya'y makasusumpong ng kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo'y makakarating doon sa langit. Kumbaga dito, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay makakarating doon sa langit. Katulad ng pangako ni Jesus doon sa kanyang nakatabi nung siya'y ipako, nung may isa doon ang naniwala kay Jesus at nagsumamo siya sa ating Panginoong Jesus, ang kanyang nasabi, alalahanin mo ako pag ikaw ay nakarating na sa paraiso. At anong pangako ng Diyos? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Itong pananampalataya, yung mayroon tayong kapanatagan sa mga bagay na hinihintay natin, bagamat hindi pa dumarating. Pero andun yung kapanatagan, wala tayong pangamba sa buhay na ito. Kaya sa isang mananampalataya na may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, wala siyang pangamba sa kanyang buhay pagkatapos dito sa mundo. Ang isang nakalulungkot na pangyayari sa isang makasalanan na hanggang ngayon ay hindi pa isinuko ang kanyang buhay at hindi pa ipinahayag at nagtiwala sa ating Panginoong Hesus sa kanyang ginawa doon sa krus. Hanggang ngayon ay nagiging matigas pa ang kanyang puso na paniwalaan si Jesus na siyang nagbayad ng kanyang kasalanan. Kaya magiging huli ang lahat kung sa kanyang pagpanaw dito sa mundo ay mararanasan niya ang walang hanggang kaparusahan dun sa impyerno. May imbitasyon ang Panginoon na pumasok sa puso ng sino man sa atin. At kung ito'y babaliwalain po natin, kaparusahan ang naghihintay po sa atin dun sa impyerno. At kapag ang kaluluwa ng isang tao ay napunta sa impyerno, iyon ay walang hanggang pagkakahiwalay na sa ating Panginoon. Kahit tumawag ka ng tumawag doon, hindi ka na kailanman maririnig ng Diyos. Kaya ito isang panawagan sa lahat ng wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Hindi pa sila nakatitiyak, hindi pa panatag, no, sa kanilang buhay pagkatapos dito sa mundong ito. Ito'y imbitasyon ng ating Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya. Paniwalaan ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay upang sa ating pananampalataya sa Kanya ay makatiyak tayo ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya dito sa ating pagbubulay, binigyan natin ng pansin, diin, itong dahil sa sinabi ng Diyos, ito'y magkakatotoo. Ito ay sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Dito makikita natin na yung fear, yung takot ay nag-over. Ibig sabihin, parang dumaig sa dapat sana'y pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam natin ng Panginoong Hesus, nung tinanggap natin siya, nangako ang Panginoon na sasamahan niya tayo. Sabi nga dun sa Mateo chapter 28, verse 18 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, kung di po ako nagkakamali,
ang Panginoong Hesus, sinabihan niya ang kanyang mga alagad. Sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Verse 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po yung pangako ng Diyos sa lahat ng nagtiwala at sumunod sa ating Panginoong Hesus. At bilang pagtatapos po ng ating pong pagbubulay po, nakita po natin kung paano ang mga bagyo, ang mga storms, mga pagsubok sa ating pong buhay ay bahagi po. Pero nakita po natin na tunay na si Jesus ay nagmamalasakit sa atin. Kasama natin siya sa lahat ng pagkakataon. Yun po yung pagkakaiba eh. Hindi naman nangako ang Panginoon na hindi na tayo magkakaroon ng mga problema, pagsubok. Pero ito ang nakasisiguro. Ang pangako ng Diyos na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay ay kasama natin siya. At nakita natin itong insidente kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga po dun sa kanta na, trust and obey. There's no other way to be happy with Jesus. Trust and obey. Sa katapos-tapusan po, ito po ay encouragement po sa atin na tayo po ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya, sa ating pong Panginoong Hesus, sa kabila man po ng mga storms o mga bagyo sa ating pong buhay. Ito po, napakaganda po ng ito pong aking pong nabasa. Sabi po dito, knowing that the boat can never sink when He is in it. Sabi po dito, go to Jesus in all storms of life, knowing that the boat can never sink when He is in it. Kapag po kasama po natin ang Panginoon sa bangka, tandaan po natin na kailanman hindi po ito lulubog. Sa ating pong pagsakay sa bangka kasama ang Panginoon, anumang pagsubok po, we are absolutely safe and secured. At yun lamang po sa ating pong pagbubulay po ngayon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. At nakita po namin inyo pong malasakit po, pag-ibig po sa bawat isa po sa amin. Lalo na po ito pong lumipas pong mga sandali, nakita po namin na hindi po naibuhos ang malakas na pag-uulan. Hindi po siya naging sagabal po sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita. Naging tahimik pong paligid habang kami po ay nagbubulay ng iyong pong mga salita. Nakita po namin ang iyong pong pagkilos po. Kaya po kapatuloy po na kami po ay nagpapasalamat po na sa mga ganito po mga kaparaanan ay lagi po naming nakikita po at nararanasan po ang iyong pong biyaya po sa bawat isa po sa amin. At nawa sa amin pong natunghayan po na mensahe po mula po sa inyo pong mga salita, nawa ito po ay makita po sa buhay po namin. Lalo na po sa mga panahon na kami po ay dumaranas po ng mga pagsubok po sa amin pong mga buhay, sa iba't ibang aspeto po ng amin pong buhay. Tulungan niyo po kami
na lagi pong lumapit po sa inyo, magtiwala po sa inyong kapangyarihan. At ang mga bagay po ayon po sa inyo pong kalooban po ay patuloy po na mangyari po sa amin pong buhay. At nawa, tulungan niyo po kami na lagi pong manangan po sa inyo pong mga salita. Tunay na sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita ay lalo po naming makikilala po ang aming Panginoong Hesus sa amin pong buhay. At maranasan po lagi ang inyo pong kalinga, ang inyo pong malasakit po sa bawat isa po sa amin. At patuloy na nagpapasalamat po kami at umaasa po sa mga oras po na natitira po sa maghapon pong ito ay patuloy na ingatan niyo po kami. Ang lahat pong ito ay aming pong sinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po muli sa ating Diyos, sa kanyang mga salita, sa ating mga napag-aralan po. Tunay nga po na ang ating Panginoong Hesus ay lagi nating kasama sa amang pasubok, sa anumang mga bagay na ating kinakaharap. At kaya po, dito po sa ating awitin, dito po, umawit po tayo kung saan ako akayin. Si Jesus ay gumawa
Hinihiling ko po kay Brother Wilson ang closing prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama, salamat po sa mabiyayang oras na ipinagkaloob mo po sa amin. Bagamat kami po ay magkakalayo, tunay na nadama namin ang presensya ng bawat isa po sa amin. At lalo tigit, salamat po sa iyong presensya na ipinagkaloob habang kami po ay nag-aaral at nagbubulay sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa kabila ng sa mundong ito ay puno ng kapigatian, ay maaari po kami na maging mapayapa at may kagalakan kung matututunan po namin na magtiwala sa iyong walang hanggang kabutihan, kapangyarihan sa aming mga buhay. Kaya ang aming pong panalangin, naway tulungan mo po kami na patuloy po kami na lumago sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na lumago sa aming pagkakilala po sa inyo, sapagkat tunay po na ang iyong walang hanggang kapangyarihan ay kung siya po ang aming pagtitiwalaan sa gitna ng mga bagyo, ay maaari po kami na magkaroon ng kapayapaan. Salamat po, O Diyos, lalo tigit sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po sa amin. Sapagkat alam po namin na pagkatapos ng mga malakas na bagyo, ay mararanasan namin ang kami po'y makakarating sa walang hanggang kalwalatian sa iyong piling. Salamat po sa katiyakan na mayroon po kami dahil sa aming Panginoong Yesus. Sapagkat inako po niya ang parusa ng aming mga kasalanan. At ang bawat isa po sa amin ay hindi na mapaparusahan. Salamat din po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po naming panalangin. Naway patuloy na pangunahan mo po siya, ingatan mo po siya, at patuloy na ipagkaloob mo po ang karunungan na nagmumula sa iyo upang patuloy na magamit mo po siya sa pangangaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang kapatid po namin at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo rin po ang bawat isa at nawa po ang bawat isa po sa amin ay tunay po na magkaroon ng kapanatagan sa kabila po ng mga bagyo, suliranin sa buhay na ito. Salamat. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa po sa atin. Keep safe po. At, Thank you po. Salamat po. Pwede tayo lalabas pa. Magbasa po tayo ng Bible at patuloy na manalangin. Ingat po. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat, Brother Norman, at good morning po sa lahat ng mga kapatiran. God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless po. Thank you po. God bless. God bless po. Thank you po. Thank you po. God bless.